syempre nandito pa rin po tayo sa Quezon Memorial Circle, Sandro. Pero ngayon namang umaga, pag-uusapan natin sa pagpapatuloy po ng tuwid na daan na proyekto ng Aquino administration. Alam mo ba, Sandro, ilang personalidad na ang nasa kustodiya at nakatakdang litisin. So ngayong umaga, alamin natin yung tamang protocols na dapat sundin pagdating sa pag-aresto ng isang. Kaya naman ngayong umaga, makakasama po natin ating very special guest. Let us all welcome Police Senior Superintendent Wilden Mayor, spokesperson, Office of the Chief, Philippine National Police. Good morning, sir. Morning po, sir. Good morning, Dian. Good morning, Sandro. Sir, siguro para maganda pong bigyan natin ng linaw, kung paano po ba ang tamang proseso para po mag-conduct ng isang arrest? Ang isang tao, ayon sa batas, ay inaaresto sa bisa ng isang warrant of arrest. So, kung walang warrant of arrest, hindi siya pwedeng hulihin. Maliban lang, may mga condition dyan, may tinatawag tayong citizen's arrest. Siguro familiar kayo doon. Gagawin mo yon, pwede mong gawin ng isang mamamayan kung yung isang krimen ay ginagawa sa harap mo. Yan ang mga exceptions yun eh. Ano po ba ang pinakakarapatan ng isang naaresto? Una-una, may tinatawag tayong batas dyan, ano? May custodial, yung isang tao na under custodial investigation. So, pagkahuli ng isang tao na pamamagitan ng sa isang warrant of arrest, kailangan siyang medical examination muna. Kailangan siguraduhin natin na maayos ang kanyang medical what's his condition. Ipe-present mo siya sa judge kung sino yung nag-issue ng warrant of arrest. Tinatawag namin ng return of service of warrant. Ipipresent mo siya. Then ang judge ngayon ang magsasabi kung saan siya ikukulong. And then ito po, sir, alam natin, usap-usapin pa rin yung tungkol kay Delphine Lee nga po, ang kanyang pagkahuli. Sa inyong panig naman po, paano po ba yung proseso na pinagdaanan para sa paghuli kay Delphine Lee? Merong kaso si Mr. Delphine Lee at ito ay final nga sa RTC Branch 42 ng Pampanga. At dahil dito, nalabasan siya, nagkaroon ng order ang court at nilabasan siya ng warrant of arrest. At sa pamamagitan dito, ay ito ang naging basihan ng ating mga kapulisan para huliin siya. Ano po yung mga paghahandang ginawa ng PNP noon para madakip nga po itong si Delphine Lee? Ito ay masusi na operation, surveillance, dahil matagal din na panahon na siya ay minanmanan ng ating mga kapulisan. At noon nga nagkaroon ng pagkakataon nitong March 6 na mga 6:45 ng hapon sa Hyatt Hotel, ay doon nga nahuli siya sa pamamagitan ng pag-implement ng warrant of arrest. Sir, I understand na parang ang ating Pangulo ay nagbigay ng ng reward money para po sa pagkahuli. So ano po nangyari dito sa reward money? Sino po bang nakatanggap? Ang ahensya po ba ninyo? Ang NBI? Paano po ba ang nangyari? Ang proseso niyan is inilalagay siya doon sa isang reward evaluation committee at ito ay binoboard. Ang halaga niyan is 2 million. Yun ang binigay para sa reward sa kanya. Ito ay matatanggap ng isang informant. Other than a government employee. Yun ang ibibigay doon sa informant. Sa ngayon, pinoproseso ito dahil nga dadaan muna yan sa masusing examination, evaluation ng isang committee o board doon sa Philippine National Police bago ito ibigay doon sa informant. Pero for the benefit of our viewers, sir, napakabigat po ba ng kasong naisampa kay Mr. Delphine Lee? Yes, ito ay kasong estafa at ang halagang involved dito ay almost more or less mga 6.6 billion pesos at marami ang mga nabiktima dito. Alam niyo naman siguro at nakita niyo sa pahayagan, sa TV lahat. At ito'y karamihan nga sa Pampanga na nais nga nila na mabigyan ng katarungan sa kanila. So ano po yung mga penalty maaring maipato kay Mr. Lee pagdating sa ganitong klase ng kaso? Usually, pag isang capital offense, ang karamihan, ang magiging penalty dyan is maximum nga. Sa ngayon naman, walang death. So, life imprisonment yun. Depende yun sa ebidensya, no? Kasi nag-appreciate naman ng evidence at ang nagbibigay naman ng hatol, yung korte. And sir, ito naman ang tanong ko naman with regards to the bail naman po, alam natin na may mga criminal case na hindi naman po bailable, pero meron din pong iba na bailable. Ang usually naiisip ng tao ay pag nag-bail tayo ay malaya na tayo, pero hindi naman po ito ang kaso. Tama yan, ano? Ito mga tinatawag na capital offenses, kagaya nito ng kaso ni Mr. Delphine Lee na isang tinatawag na capital offense. Kasama na rin dyan yung mga kasong murder, rape, at yung iba pa. Ang
yan ay walang piyansa. Tawag niya, no bail ang tawag doon. Ano? So pag tinatawag na no bail, hindi siya pwedeng pansya, hindi siya pwedeng makalayang pansamantala. Ito ay iba sa iba mga kaso na katulad na limbawa na nagnakaw ka, ito ay binibigyan ng piyansa. Ito ay pansamantalang paglaya. Hindi ito ibig sabihin na tuloy-tuloy ang paglaya. So kung sakaling mayroong hearing at pinatawag ng huwes o ng judge, kailangan pumunta ka doon sa korte. Well, ayan, speaking of hearing, mamaya pong 10 a.m. dadalhin po si Mr. Delfin Lee sa Court of Appeals. Meron po bang gagastusin dito ang PNP at ano pong paghahandang gagawin natin sa pagdala sa kanya sa Court of Appeals? Ang in charge sa kanya ngayon, sa kanyang security, ay ang NBI. Ito ay ang kapulisan at NBI, coordinated kami dito at magkasama kami. Actually, pagdala ngayon kay Mr. Delfin Lee sa Court of Appeals. But ang primary responsible dito sa security as of now is yung National Bureau of Investigation. Ito po sir, tungkol naman po dun sa warrant na napag-usapan nyo kanina, may mga naririnig po tayo na yung abogado po ni Delfin Lee ay sinasabi na walang visa daw po itong warrant na ini-issue sa kanya. Bakit po nila nasasabing wala daw visa itong warrant na ito? Ito ay ang basis kasi ng kanilang sinasabing walang visa ang warrant. Iyong pinalabas na resolution ng Court of Appeals na yung warrant nga daw ay nakwash. So ito yung contention nila. Subalit ang contention naman ng kapulisan sa opinion namin, dahil nga chinek naman namin yung warrant of arrest sa Regional Tri-Court at accordingly ito ay valid pa. So sa side ng kapulisan, kami sumusunod lang dun sa utos ng korte para huliin si Mr. Delfin Lee. Pero sir, ngayon, kamusta po si Mr. Delfin Lee? Nasaan po siya ngayon at kamusta po ang kanyang kalagayan? Ang in charge sa kanyang custody ngayon ay ang NBI. Accordingly, may order nga doon yung court na ilagay siya sa provincial jail ng Pampanga. So sila ngayon nasa custody doon. May rules naman dyan. Ano? Once na nasa custody ka ng law enforcement agencies, kailangang secure ka at maayos yung kayong medical condition. And then ito sir, when we arrest someone po, sa inyong panig naman po, ano po ba yung, kumbaga meron rin karapatan syempre yung mga ina-arrest? So ano naman po yung mga karapatan nila? Kasi madalas nadidinig natin sa mga sine yan, yung you have the right to remain silent, ganyan, yung mga ganyang bagay po. Ano po ba yung mga ganitong mga... At saka Sandro, dagdagan na rin natin, sakali pong pumalag sila o may gawing masama o manggulo, ano po ba yung maaaring gawin ng mga alagad sa batas? Una-una, no, bago mo hulihin yung isang tao, halimbawa, tama yun, ano, babasahan mo siya ng Miranda rights, tawag doon, ano. May karapatan siyang ng abogado niya, manahimik siya, at kung gusto niya ng abogado niya, pwedeng, kung wala siyang abogado, bibigyan siya ng abogado ng pamahalaan. Kung ano yung nais niyang, kung sino yung kakilala niyang abogado, pwede din naman yun. Then, hindi siya pwedeng magsalita na mag-i-incriminate sa kanya. Ito yung mga karapatan ng isang inaaresto. Ngayon, kung may warrant of arrest, pwede mo rin ipakita sa kanya kung halimbawa i-demand niya yun. Kailangan ko makita yung warrant of arrest, pwede naman yun. Pag tinanong niya, gusto kong kopya nun, pwede rin ibigay mo sa kanya yun. Again, ang ginagamit, ang tinatawag dyan yung reasonable force sa paghuli sa kanya. Kung yung isang tao naman na hinuhuli mo, ay hindi naman nanlalaban, di, okay lang, reasonable force lang. Pero kung nanlaban naman siya, siguraduhin mo lang na hindi rin siya masaktan. At hindi rin masaktan yung mga mahuli sa kanya. Yun, parang equal dapat ang treatment. So. Pero sir, syempre alamin din natin yung karapatan ng mga inaaresto. Paano kunyari, walang warrant of arrest pero inaaresto sila ng kapulisan? Saan po sila pwedeng mag-report or humingi ng tulong? Marami mga ahensya ng gobyerno pumunta o magbigay ng mag-lodge ng complaint ng isang naging offended party, tawag natin doon, ano? O aggrieved party, halimbawa. Pwede silang pumunta sa police. Kung ayaw nila doon sa istasyon mismo na nakahuli sa kanya, pwede sila pumunta sa Internal Affairs Service. Pwede silang pumunta sa nakakataas na opisina ng police kung saan sila humuli. May tinatawag kasing investigation branch. Pwede silang pumunta sa NAPOLCOM, National Police Commission. Pwede silang pumunta sa PLEB, yung People's Law Enforcement Board ng city. Pwede po yun. Pwede silang pumunta sa mayor. Kasi may power po ang mayor magpa-imbestiga. Maraming ahensya ng gobyerno, pwede silang mag-file sa ombudsman. Maraming ahensya ng gobyerno na pwedeng mag-file ng isang reklamo laban sa kapulisan.
Sir, siguro huli na lang po baka meron tayong mensahe para na naisipabot sa ating mga manonood tungkol nga sa mga aasahan pa nila sa pag-progress nga po dito sa kasong to na talaga na nga namang sinusubaybayan nating lahat. Yes, kapulisan po ay nakatutok po dito. Maliban lang po dito kay Mr. Delfin Lee. Marami pa pong fugitives na ang ating kapulisan, lalong-lalo na itong mga high profile. Isang unit ang tinalaga ng ating CPNP, itong Task Force Tugis, para tumutok tong sa mga taong ito. At may kasabihan nga, pwede kang tumakbo, pwede kang magtago, pero hindi naman forever. The long arm of the law will catch you somehow. Alright, thank you so much for joining us this morning. Napakadami nating natutunan, Sandro. Thank you so much po kay Police Senior Superintendent Wilben Mayor, Spokesperson, Office of the Chief, Philippine National Police. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga.